Mahigpit ang hawak niya sa kupita at muling dinala sa kanyang bibig. Hanggang sa makalipas ng ilang sandaling panonood ng seryoso, ay hindi na siya nakatiis pa at tumayo na sa kanyang kinauupan. Mabilis siya naglakad papunta sa taas ng dance floor at basta nalang hinawi ang mga babaeng humarang at sumayaw pa ng nakakaakit sa harap niya. Hanggang sa uminto na siya sa tabi ni Cheska at mabilis na hinaklit papunta sa kanya ang maliit nitong bewang na ikinatili naman ito sa gulat dahil hindi na malayan ang paglapit niya. Ay, nakakagulat ka naman. Akala ko kung sino. Hindi na niya hinayaan pa magsalita ito at sinakop na agad ang nakaawang na labi nito. He kissed her aggressively. Yung klase ng halik na talaga namang sabik na sabik at may halong diin. Dahilan para maghiyawan ng kanyang mga kaibigan sa loob ng club. Lucas! Habol hiningang usal ni Cheska nang pakawalan niya ang labi nito. Let's go home. Hinila na niya ito sa braso. Paalis ng dance floor. Pero agad na pumalag. No, sumasayaw pa ako at masyado pa namang maaga. Kapag sinabi kong uuwi na tayo, that's fine ah. We will go home. Napatili na lang ito ng buhatin niya. Akala ko ay dadaratso kami agad sa Boracay ni Lucas, pero nanatili pa kami ng 3 gabi sa yate na pinahiram lang sa kanya ni Ivan. Talaga napakabait ng boss niya dahil bukod sa pinayagan na siyang magbakasyon, ay pinahiram pa siya ng yate at pinautang pa ng malaking halaga ng pera. Akala ko nga ako ang gagastos sa lahat pero hindi siya pumayag na ako ang gagastos dahil dapat daw ay lalaki. Kaya siya na lang at wag na raw ako maglabas ng pera kahit piso. Umangal pa nga ako nung una dahil baka mabaon siya sa utang. Pero sinabi naman niya agad na ako ang magbabayad kung sakaling hindi niya kayang bayaran ng mag-isa. Nakakatuwa sa totoo lang. Pero at the same time ay napapangiti na lang ako sa kanyang mga desisyon at pa-surprise. Pagdating kasi namin sa yate ay may dinner surprise pala siyang inihanda para sa akin. And it was so romantic. Dinner with candlelights and expensive wine. And with fireworks pa na basta lang pumutok at nag-heart shape sa kalangitan. At kasunod na lumabas sa mga letrang, Will you be my girlfriend? Cheska, baby? And I was really surprised lalo na nang lumuhod siya sa harap ko and asked me to be his girlfriend. Ibang klase dahil talagang with couple ring pa siyang hawak habang nakaluhod. Parang nagpo-propose lang ng kasal kaya natawa ako. And of course, I said yes. And he was very happy. Mabilis niya isinuot sa daliri ko ang singsing at pinasuot naman sa akin ng isa sa kanyang daliri. At pagpasok naman namin ng room sa yate, ay na-surprise din ako nang bumungad sa akin ang mga romantic decorations sa loob and white bed na may heart-shaped rose petals sa ibabaw. Meron ding nagkalat sa baba. Feeling ko tuloy na sa honeymoon kami. At ngayon ay sa wakas nandito na kami sa Boracay. Kararating lang namin kanina, mga bandang 6:30 p.m. At dahil gabi na kami nakarating ay pumasyal pa siya lang kami saglit sa dalampasigan at agad ding bumalik sa aming hotel room. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil sa sobrang excited na mag-sunbathing sa beach. Pero bago yun ay naligo muna ako sa loob ng bathroom. Kaya lang habang naliligo ako sa loob ay siya naman pagsabay ni Lucas. At hindi na naman ako tinantanan ng loko katulad nung kung paano niya ako pinagod nung nasa yate pa kami. Pinooras-oras niya ata ako. Dahil tuwing tatanggi ako ay may paraan siya para mapapayag ako sa gusto niya. Ang galing manlambing at mangakit. Sinayawan ba naman ako ng kanyang nakakaakit na sayaw with matching erotic music. At habang sumasayaw ay may pakindat-kindat pang nalalaman sa akin at marahan na pagkagatlabi. Hanggang sa nagubad na sa harap ko at unti-unting binuhusan ng wine ang mabatong katawan. And yes, tuluyan na ako naakit at bumigay na lumapit na siya at tinalikan ako. Kaya pakiramdam ko ay parang nawawalan na ng buto ang mga tuhod ko dahil sa panlalambot gawa ng pagod. Pero bumabalik din sa dating lakas. Sandali lang, Lucas. Parang umiilaw ang phone mo ah. May tumatawag yata sa'yo. Nabitin naman si Lucas sa akmang pagpihit sa doorknob at napalingon sa kama kung saan ang kanyang cellphone. Sige na baby, mauna ka na sa labas. Sasagutin ko lang muna. Baka tungkol sa trabaho at importante. Okay. Tumango na lang ako. And, oh wait. Mabilis na itong papigil sa braso ko nang akman lalabas na ako ng room. Ayoko nga palang makakita na may lumalapit na ibang lalaki sa'yo paglabas ko. Kaya kung sakaling may lumapit man sa'yo, tarayan mo agad at sabihin mong may nagmamayari na sa'yo. May boyfriend ka na. And his name is Lucas, okay?
Hindi ko mapigilan ng mapatawa at tumango na lang. Okay, basta bilisan mo. 5 minutes, baby. Hinalikan niya pa ako sa pisngi bago pinakawalan ng braso ko at nagmamadali na lumapit sa kama para sagutin ang tumatawag. Lumabas na ako ng room, suot ang black one-shoulder cut-out swimsuit. Actually, hindi ito ang suot ko kanina. Pinapalitan lang sa akin ni Lucas dahil masyado raw revealing ang isang iyon dahil labas ang cleavage at singit. Pero kung akong tatanungin, normal lang naman iyon kapag nasa beach. Pero talagang ayaw niya akong palabasin kapag yun ang susuotin ko. Kaya nagpalit na lang ako. Mas gusto ko mag-enjoy sa beach na ito kaysa magkulong sa loob ng kwarto kasama siya. Aba, masyado naman yata siyang sinuswerte. Samantalang nasa yate pa kami, pinagod niya na ako ng gusto at halos ayaw nang pabangunin sa kama. Ewan ko ba, pero parang sobrang lakas ng energy niya nung nasa yate kami dahil tila walang kapaguran sa kakamaneho sa akin. Wow, finally, makakapag-sunbathing na ulit ako. Malapad ako napangiti na makalabas na ng hotel at bumuhat sa akin ang napakagandang beach. Nakangiti ako naglakad sa puting buhangin habang nakatanaw sa magandang karagatan kung saan may mga turista na ring naliligo. May sumipol pang mga lalaki. Nag-hi at sumabay sa paglalakad ko pero hindi ko na binigyan pa ng pansin at nagmamadali na akong tumakbo papunta sa may dagat. Nakaka-excite sa totoo lang. Mula kasi nang naikasal kami ni Sandro ay ngayon lang ulit ako nakapunta sa beach. Yung pinakahuli kong punta ay nung honeymoon namin kung saan wala naman palang kwenta. Pero ngayon ay nasusiguro kong susulitin ko bawat oras ko dito sa Boracay kasama ni Lucas. Akmang lulusong na ako sa dagat nang bigla na lang na may umakbay sa magkabila kong balikat. Ano ba? Bitiwan nyo nga. Napahinto ako na makita kong sino. Walang iba kundi ang mga kaibigan ni Lucas na sina Dash at Aris. Parehong mga walang damit, naka-black swim trunks lang kung kaya kitang-kita ang magandang katawan. Hi Jessica! They greeted me with a smile. Bumitaw na sa pagkakaakbay. Oh, hi guys! Paano pala kayo napunta dito? Oh wait, don't tell me sinusundan niyo kami ni Lucas. Pareho silang napatawa sa sinabi ko. Wow, grabe ka naman sa amin. Kung tutuusin nga parang kami sinusundan niyo ni Lucas eh. Dahil mas nauna kami na isang araw dito kaysa sa inyong dalawa. Aris replied with a chuckle. Napasimangot naman ako. Malo ko ba na sinusundan niyo pala kami? Kasi alam niyo na napupunta kami rito. Oh wait. Parang lumiwanag ang mukha ko na makitang may surfboard silang dala pareho. Do you guys know how to surf? Of course, yes. Dash replied. Gusto mong makita? Mas magaling ako sa kanya. Pakindat naman ni Aris. Kung ganoon, turuan niyo ako. My lips widened. Pero magkasabay nang umisi si Aris at Dash sa akin at agad na umiling. Hindi pwede at baka mapag-initan pa kami ni Lucas. So mas mabuting panoorin mo na lang kami at baka sakaling matuto ka. Nalampasan na nila akong dalawa. Napasimangot naman ako at wala nang nagawa kundi sumunod. Pero agad din akong huminto nang hanggang binti na ang lalim ng dagat. Napalukip-kip na lang ako at nakasimangot. Gusto ko matuto sa totoo lang. Ito lang yata kasi ang sport na hindi ko pa napag-aaralan kaya hindi pa ako marunong. Sina Aris at Dash ay pumunta pa sa malalim na parte ng dagat kung nasaan medyo malakas ang alon bago sumakay sa kanilang surfboard at inumpisahan ng mag-surfing. And napakagaling nga nilang dalawa. Hindi ko mapigilan ang mamangha hanggang sa tuluyan ang nawala ang pagsimangot ko at napapapalakpak na habang nakangiti. Pero ilang sandali pa namalayan ko na lang na marami ng mga babae sa tabi ko at tumitili pa sa kakapanood kay Dash and Aris. Mas lalo namang nagtagisan sa galing ang dalawa at nagpakitang gilas nang marinig ang tilian ng mga babae. Ay, ang yabang din ng dalawang yun. Talagang ayaw kong turuan. I hate them. Pabulong kong usal ng nakasimangot habang nakahalukip-kip pa rin at nakatayo sa hindi kalalimang tubig. Medyo nahingayan ako sa boss ng babae kaya napagdesisyonan kong umalis na at puntahan na lang si Lucas sa hotel dahil wala pa rin. Pero pagharap ko para sana umalis na ay bigla na lang akong napasinghap at muntik pang mapatili sa gulat nang muntik na ako mapasubsob sa matipunong dibdib ng lalaking nakatayo pala sa likuran ko. Hi sexy! Ivan winked at me. Nakasuot lang din ito ng swim trunks at walang damit na pang itaas. I can teach you how to surf if you want. Mayabang nito ipinakita sa akin ang hawak na surfboard. Para namang nagliwanag ang mukha ko at nagkaroon bigla ng buong sigla. Sige, gusto ko yan. Turuan mo ako.
Agad ko sagot at mabilis na hinila ang kanyang braso. Tara, doon tayo sa kabila para walang istorbo at maturuan mo ko na maayos. Nagpatianod na lang sa Evan sa paghila ko. At nang makalayo na kami ng konti sa mga babae ay saka ko binitawan ng kanyang braso at nakangiting humarap sa kanya. Sige na, turuan mo na ako. He smiled. So, hindi ka pa talaga marunong? Hindi nga. Magpapaturo ba ako sa'yo kung marunong ako? Okay, mas mabuting doon tayo sa medyo malalim. Napasunod na lang ako kay Ivan nang hilahin ako nito sa kamay habang hawak naman ng isa nitong kamay, ang color blue na surfboard. Pagdating sa hanggang dibdib na lalim ng dagat ay saka binitawan ni Ivan ang kamay ko at nilagay na sa harap ko ang surfboard. Sige, sumakay ka muna ng padapa at simulan mong magsagwan gamit ang mga kamay mo. Then kapag kaya mo na unti-unti kang maupo at balanse ng katawan mo. Pero baka lumubog ako. Siyempre hawakan ko muna para sa'yo. Malapad naman ako napangiti at agad na sinunod ang kanyang sinabi. Maingat ako sumakay sa surfboard at dumapa. And then sakto namang umalon nang hindi kalakasan kaya agad ako nagsagwan gamit ang dalawa kong mga braso. And Ivan laughed. Hindi pa rin binibitawan ang pagkakahawak sa surfboard. Ano ka ba? Bitiwan mo. Kaya hindi umaandar kasi pinipigilan mo. He laughed again. Sigurado ka bang kaya mo na talaga? Yes, I'll try my best. Okay. Binitawan na nga nito. Tuwang-tuwa naman ako sa pagsagwan gamit ang mga braso ko, lalo na nang sumabay ang surfboard sa alon ng dagat. Ang dali lang naman pala. Halika ulit dito, Ivan. Tatayo na ako. Hawakan mo muna ulit. Pagtawag ko at bumaba na muli sa may kalaliman na dagat. Mabilis naman lumapit sa akin sa Ivan. Sure kang kaya mo nang tumayo? Hinawakan ulit nito ang surfboard. Oo, basta hawakan mo lang. Sumakay ulit ako at humawak pa sa balikat ni Ivan para lang hindi makapuwersa agad sa surfboard dahil baka lumubog na lang ito bigla o kaya mahulog ako. Kapag humampas na ang alon ay bitawan mo agad para makapag-surf na ako, okay? Copy, ma'am. Ivan chuckled. Kaya naman nang makita ko ang papalapit na alon ay bumitaw na ako sa kanya at agad nang tumayo ng tuwid. Sakto naman paghampas ng alon sa surfboard ay ang pagbitaw ni Ivan ng hawak dito. Pero imbis na sumabay ako sa alon at makapag-surf na maayos ay napatili na lang ako na bigla akong nahulog at bumagsak papunta kay Ivan. Dahilan para sabay kami lumubog sa ilalim ng dagat. Nakainom ako at may pumasok din tubig dagat sa loob ng ilong ko dahil sa hindi inaasahan. Buti na lang ay naging mabilis ang kilos ni Ivan at hinapit ako sa bewang paahon. Pareho kaming uubo-ubo pagkaahon. Jessica naman? Ivan glared at me. Oh, ba't ako? Kasalanan mo kaya? Mahina akong paghampas sa kanyang dibdib hanggang sa pareho na lang kaming napatawa. Pero hindi pa napapakawala ni Ivan ang pagkakaya po sa bewang ko na bigla na lang may malakas na boses. Ano sa tingin yung ginagawa niyong dalawa? Pareho kaming nagulat at bago pa ako makalingon ay may kamay nang humaklit sa braso ko. Dahilan para mapabitaw na ako kay Ivan at napunta sa katawan ng taong humila sa akin. Hindi ko inaasahan na bubungad sa akin ang madilim na anyo ni Lucas. I just taught her how to surf, Lucas. Ivan explained. Oo, nagpaturo lang ako sa kanya kung paano mag-surf. Dagdag ko. Pero hindi pinansin ni Lucas ang sinabi ko at nakatingin lang ito ng seryoso kay Ivan. At parang umigting pa ang panga. Hindi pagtuturo nakikita ko, Ivan. Kundi panlalandi na sa girlfriend ko. Oh, come on, Lucas. Balang iniisip mo. I don't need your explanation. Sa susunod, matuto kang humingi ng permiso sa akin kung papayag ba kung turuan mo ang girlfriend ko. Ayos lang naman sa akin kung tuturuan mo lang. Kaso talagang niyakap mo pa at nilapit pa sa katawan mo. At sa nakikita ko parang may bala ka pa yatang halikan ng girlfriend ko kung hindi lang ako dumating. Pareho na lang kaming napamaang ni Ivan. Tromit. Hey, ano ka ba? Grabe ka naman magsalita kay Ivan. Nahulog lang naman ako at nagkataon lang nasa kanya ako bumagsak. I punched Lucas' masculine chest. Ikaw talaga? Ang dumi agad ng isip mo. Hinihintay kita pero ang tagal mong dumating. Tapos ang init agad ng ulo mo. And he gave me a death glare. Isa ka pa. Tingin mo natutuwa ako makitang nakayapos ka sa leeg ng iba kahit nasabihin kaibigan ko. Hindi ko mapigilan ang mapairap. Ewan ko sa'yo. Natural gagawin ko yun kasi wala akong makapitan para makaahon. Ang dami ko kayang nainom na tubig dagat. At talagang napakaalat pa. Tapos ngayon pagagalitan mo ako kasi yumakap ako sa leeg ni Ivan. Palitan mo na lang yan, Jessica. Masyado kasing saloso.
Singit ni Ivan na napailing na lang at tinalukuran na kami dala ang kanyang surfboard. Pero agad na napahinto nang muli magsalita ang kaibigan. Paligsahan, gusto mo? Tingnan natin kung sinong mas magaling sa surfing. Napahinto si Ivan at nakangising lumingon. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Hindi ka mananalo sa akin. And Lucas grinned to his friend. Akala mo lang yun, Ivan. Pero ang totoo ay mas magaling talaga ako kaysa sa'yo, sa inyong lahat. Then what are you guys waiting for? It was Dash, kasama si Aris na nakalapit na pala sa amin. Let's compete. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa ating 4. I mean, 5. Isama na natin sa Colin. Parating na raw kasama ng kanyang pinsan. Hindi na hinintay pa ni Lucas ang pagdating ng best friend na si Colin at niyaya na agad nito ang 3 kaibigan na makipagpaligsan sa kanya sa surfing. 10 million daw ang premyo ng kung sino mang mananalo sa kanilang 4 ayon kay Ivan. Pero mismo nito ang premyo, kaya naman go na agad sina Dash at Aris. Ayaw na ring hintayin pa ang pagdating ni Colin para bawas kalaban daw. And natuwa naman ako dahil kapag mananalo si Lucas at makuha ang premyo ay mababayaran na rin niya ang kanyang utang at posibleng makakalipat na siya sa kanyang inuupahan kung saan maraming mga manyakis na kapitbahay at chismosa. Galingan niyo mamaya, dude. Pero kahit naman galingan nyo, nasusiguro kung ako pa rin ang mananalo dahil mas magaling ako kaysa sa inyo. Mayabang na wika ni Dash habang nag-uunat-unat ng katawan. Kasalukuyan na kaming nakatayo sa puting buhangin at naghahanda na sila para sa gaganaping competition. Huwag kang masyadong mayabang, Dash. Remember nung nasa Palawan tayo last year? Baka nakakalimutan mong natalo kita noon sa surfing. Kasama mo pa nga ang girlfriend mo na masama na ang tingin sa akin porket natalo kita. Aris, love. Kaya asahan na ninyong lahat na akong mananalo. Si Ivan ay umisi lang kay Lucas na seryoso pa rin habang nakayapos ang isang braso sa bewang ko. Dapat matalo mo sila para makuha mong premyo. May hina akong bulong sa puno ng kanyang tenga. Dapat may premyo ka rin sa akin kapag nanalo ako. He whispered back. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko basta manalo ka lang at makuha mo ang 10 million na premyo. Sayang din kasi yun. Rinig ko naman ang kanyang marahan na pagtawa. Okay, baby. Para sa'yo mananalo ko. Just trust me. And don't forget to cheer me up later, okay? I nodded at him and he kissed my cheek. Hanggang sa narinig ko na lang ang malakas na pagsasalita ng announcer mula sa speaker at inanunsyo ang mangyayaring surfing competition at pwedeng tumaya ang may mga gustong tumaya. Kaya naman 90% ng mga tao sa beach ay biglang na-excite at nagkagulo, lalo na ang mga babae nang makita kung sino ang mga contestants. At napagdesisyonan na ngang umpisahan na ang competition. Sumakay na sa 2 botang 4 na magkakaibigan para ihatid sa may dagat. At ako naman ay naiwan na nakatayo lang sa puting buhangin habang may namumuong ngiti sa labi. I was so excited. Makalipas ang ilang sandali ay huminto na ang boat sa may kalaliman kung saan medyo malakas na ang alon. Kitang-kita ko na ang pagtayo nilang 4 hanggang sa sabay-sabay ng tumalon at sinakyan ang kanilang surfboard. Rinig ko naman ang pagpalakpak ng mga kasama kong manonood at ang pagtili ng mga babae. OMG, is that Lucas? My crush? Oo, Besh. Siya nga. Oh my gosh, ang hot nilang dalawa ni Aris. No, mas hot kaya sa Ivan. Gosh, ang gwapo. Napataas ang kilay ko sa narinig at otomatikong napatingin sa 3 babae sa tabi ko na nakasuot din ng swimsuit na tulad ko. Mukhang kilala nila yata ang boyfriend ko. Well, hindi naman iyon nakakagulat dahil macho dancer siya sa club, kaya maraming nakakakilala. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang hindi mainis. Go! Ivan, my love! Fighting, Aris! Lucas, babe! Ang galing mo at sobrang hot mo! Parang nagpanting ang tenga ko sa narinig. Lucas, babe. Hindi yata alam ng babaeng ito na nasa tabi niya lang ang girlfriend ng macho dancer na tinitilian niya. Lucas, babe. Manalo man o matalo, I will still love you. Handa pa rin akong i-date ka. The girl shouted again. Tila kilig na kilig ang bruha. Akmang sasawayin ko na ito nang muntik na ako mapatalon sa gulat dahil sa malakas na boses na nagmula sa likuran ko. Dashi, honey. Go, go! Kaya mo yan, honey babe ko. Napamaang na lang ako nang makitang isang babaeng hawak-hawak ang isang speaker at tumatalon-talon pa sa tuwa habang nakatingin sa karagatan. Pero agad din ako napangiti nang may maisip.
Kaya naman mabilis akong tumabi sa babae at agad na inagaw ang speaker na hawak nito, sabay sigaw. Lucas, cutie! Talunin mo silang lahat. May kiss ka sa girlfriend mo mamaya kapag nanalo ka. I will shower you with my kiss. Fighting baby! I shouted loudly dahilan para mapalingon sa akin ng ilan. I know masyado na akong cringy, but who cares? I'm just cheering for my boyfriend. Yung iba nga, chinicheer ang boyfriend ko. Ako pa kaya na girlfriend ng hindi? Siyempre, dapat akong pinaka-proud sa lahat ng audience na nandito sa beach. Feeling nga masyado. Bulong ng isa sa mga 3 babae na parang masama na ang tingin sa akin ng isa. Hayaan mo na. I think she's a fan like us. Saway naman ang kaibigan nito na sumigaw para kay Ivan kanina. Fun, huh? Well, let's see later. Napangisi lang sa akin ng babaeng inagawan ko ng speaker at hindi naman nagalit. Hanggang sa ibinalik ko na rito ang speaker matapos sumigaw ng 2 beses. Nang muli ako mapatingin sa dagat ay kasalukuyan pa rin silang nakikipagtagisan ng galing sa pagsusurf. Napakagaling nilang 4 at lalong naghiyawan at nagtilian ng mga audience nang sabay-sabay silang nag-backflip sa malakas na alon. Pero matapos mag-backflip ay nahulog si Ari sa surfboard nito at sumunod si Dash. Kaya naman si Lucas at Ivan na lang ang nag-uunahan para makarating sa pangpang sakay ng kanilang surfboard. Yahoo! That's my kitty! I proudly clapped my hands. Go Lucas babe! Sige pa rin ang pag-cheer ng 3 babae pero hinayaan ko na lang at nag-focus na lang ako sa panonood. At napatalo na lang ako sa tuwa at napatili nang biglang natumba sa Ivan at si Lucas lang ang matagumpay na nakababa sa kanyang surfboard. Nang malapit na sa pampang, malakas na palakpakan ang pinakawala ng mga audience. Hindi ko napigilan ang sarili ko at tumakbo na papunta kay Lucas kahit medyo may kalayuan pa ito. Lucas baby, I'm so proud of you. Ang galing-galing mo, baby ko. Tuwang-tuwa akong pagtili, and his lips widened when he saw me. Jessica, baby. Tumakbo na rin papunta sa akin para salubungin ako. At nang tuluyan na kaming nakalapit sa isa't isa, ay mabilis akong tumalon papunta sa kanya na agad naman niyang nasalo at binitawan na lang ang dalang surfboard. Yumakap agad ako sa kanyang daig at pinulupot ang mga paa sa kanyang bewang. Congratulations, my kitty. Nakangiti kong bati sa kanya. And he smiled back. Thank you, baby. So, where's my kiss? Akala ko ba hahalika? Tinakpan ko ng kanyang bibig gamit ang akin. Hindi ko na pinatapos pang magsalita at mabilis nang siniil ng halik. And he immediately responded to my kiss. Rinig ko ang malakas na hiyawan ng mga boses but I don't care anymore. Nang pakawala namin ang labi ng isa't isa ay pareho kaming nakangiti at sabay na napatawa. Ang cute mo, baby. He whispered, smiling at me. Ang kanyang mga braso ay mahigpit pa rin nakayapos sa akin. And you're so hot that I can't take my eyes off you. Buti na lang ay nakapag-focus pa rin ako kanina kahit inaakit mo ako mula sa malayo. Napatawa naman ako at mahinang hinampas ang kanyang dibdib. Kasi nga, manya ka. Tara na nga, lagyan mo ako ng sunblock. Nakalimutan ko pala maglagay. Okay, baby. Binuhat na niya ako paalis ng dagat. Sina Dash, Oris at Ivan ay pinagkaguluhan na ng mga babae ng makaahon. At nang makita ko ang 3 babae kanina ay pare-pareho nang nakasimangot sa akin at masama ang mga tingin. Napangisi naman ako at hindi ko inaasahan na haharangin ito kami nang makalapit. Hi Lucas, I'm your fan. Ang galing mo talaga sa surfing. Wala ka pa rin kupas. Congrats! Nakangiting pagbati ng babaeng naka-blue two-piece. And I can't help but roll my eyes. Thanks. Lucas simply replied, pero muli itong humarang sa amin. Is she your sister? Or, your new toy? What? Lucas chuckled. She's my girlfriend. My one and only baby. My lips widened. Tinaasan ko ulit ng kilay ang babae na masama pa rin ang tingin sa akin. Okay. Pagsimangot nito na tila disappointed. Nilampasan na namin ito ni Lucas, pero hindi pa kami nakakalayo nang bigla itong humabol at muli kaming hinarang. Wait lang Lucas, can you autograph me? Nakangiti nito ibinigay ang hawak na pencil pen kay Lucas at mapang-akit na ipinakita ang malaman na cleavage. Right here in my chest. Tila hindi naman ako makapaniwala lalo nang mapadpad ang tingin ni Lucas sa dibdib ng babae.
Kaya naman sa inis ko agad kong kinurot ang kanyang batok dahilan ng kanyang pag-igik at pagsimangot. At nang mapatingin sa akin ay agad kong sinamaan ng tingin. And he cleared his throat. Muli binalik ang tingin sa babae. I'm sorry, but I can't sign, miss. As you can see, hawak kong girlfriend ko. Pero pwede mo naman siyang ibaba muna to sign me. Pangulit pa rin ng babae. I can't do that. Nilambasan na ito ni Lucas. Napabungis-ngis na lang ako at binilatan ang babae na tuluyan ng nanggigil sa akin. Tinasan ko pa ito ng middle finger ko kaya parang gusto na nitong ibato sa akin ang hawak na pencil pen. Kung hindi lang siguro ako buhat ni Lucas. Ang kapal din na mukha ng bitch na iyon. Ikaw? Nakakainis ka. Talagang nakuha mo pang tumingin sa dibdib ng babae niyon? Inis kong paghampas sa kanyang dibdib at sinamaan ng tingin. And Lucas chuckled. Oh, come on. It's not like that, baby. Mali ang iniisip mo. Napatingin lang ako dahil doon niya gusto magpasign. Pero hindi ibig sabihin doon na naakit na ako sa dibdib niya. You're beautiful than her. At mas sexy pa kesa sa kanya. So, sa'yo lang ako naakit. Hindi sa iba o kung kanino man. I bit my lower lip. Dapat lang. Kasi ibe-break talaga kita kung hindi. Pinandilatan ko siya ng mata and he just smiled at me. No, you can't break up with me. Sinusuguro ko sa'yo magkakagulo kapag ginawa mo iyon. And he kissed my cheek again. You're mine, Jessica, baby. Napangiti na lang ako. Buti naman at hindi siya naakit sa malanding babaeng iyon. Sige na, ibaba mo na ako dito. Kunin mo na lang doon sa room natin ang sunblock ko. I'll wait for you here. Ibinaba naman ako ni Lucas. Okay, baby. I'll be right back. Hinalikan pa ako nito si Pisngi bago tumakbong paalis. Napailing na lang ako at napangiti. Ang cute niyang boyfriend. Wala pa 5 minuto ay nakabalik na agad ito at dala na ang lotion na pinakuha ko. Kaya naman agad ko siyang pinaupo sa buhangin at dumapa naman ako sa kanyang hita. Hanggang sa naramdaman ko na ang marahan na paghaplos ng kanyang kamay sa likod ko dahil sa paglagay ng sunblock. Oh, Lucas, baby. Ang sarap ng kamay mo. I groaned. Oh, come on. Stop moaning, baby. Baka hindi ka makaligo sa dagat mamaya kapag tuluyan na akong hindi makapagpigil. Ay, ang landi mo talaga, baby. Mahina akong pagkurot sa kanyang hita at rinig ko naman ang kanyang pag-aray. Pero agad din gumanti at hindi ko inaasahan ang pagpalo niya sa pang-upo ko. Nakaka-adik ka kasing landiin, baby. You are like a drug that I can't get enough of. You drive me insane and I can't stop wanting you over and over again. Tinawanan ko lang ang kanyang malanding sagot. Pero agad na nalaki ang mga mata ko nang makita ang 2 lalaking papalapit habang nakatingin sa kanilang hawak na phone na parang may ka-text. Walang iba kundi si Colin na kanyang kaibigan at kasama si Alvin. Shit, it's my best friend. Bakit sila magkasama? Magkakilala ba sila? Mabilis ako napabalikwas ng bangon at agad na nataranta. Oh, bakit? Gulat na tanong ni Lucas na parang nagulat sa bigla kong pagbangon. Ano ka ba? Dapat nagsuot ka ng damit. Inis kong pagpalo sa kanyang hita habang pilit na nagtatago sa kanyang katawan. Itago mo ako, Lucas, please. Dalian mo. Nandiyan ang kaibigan kong sa Alvin. Baka makita ako. Magkasama sila ng kaibigan mo at papalapit na sa atin. Talagang malalagot ako. What? Saan? Parang nataranta na rin si Lucas na agad na nagpalingalinga sa paligid at hinanap ang sinasabi ko. Nang mapasilip ako ay isang dipa na lang ang lapit ni Alvin na mas lalong ikinalaki ng mga mata ko. Hey Lucas! Colin called. Mas lalo ako nataranta. Wala na akong mapagtaguan at matatakbuhan dahil malapit na talaga sila at makikita na ako kung tatakbo pa ako para magtago. I looked up and bit my lip. Lucas, baby. Mukha ko na itatago ko sa'yo basta wag kang gagalaw naman ang mangyari. Hindi ko na hinintay pa ang kanyang sagot at pagkadapa sa buhangin ay mabilis ko na isinubsob ang buong mukha ko sa kanyang swimming trunks. And I heard him gasping. Oh baby. He was surprised. Ramdam ko pang pagtama ng aking ilong sa kanyang matigas na pagkalalaki na nakakulong sa loob ng kanyang suot. Pero hindi ko na iyon pinansin pa. Mas lalo ko pang idiniin at ibinaon ang mukha ko sa kanyang hinaharap para itago. Hanggang sa narinig ko na ang gulat na boses ng kanyang kaibigan. Oh shit, Lucas! Ano yan, bro? Hugh, bro, get a room. Ang daming tao, oh. Damn it, mahiya ka naman kahit konti. You should respect your girlfriend.
Lucas, ang dumi naman ang isip mo. Masakit lang ang... He cleared his throat. Hinaplos-aplos pa ang ulo kong nakasubsob sa kanyang harapan. Masakit lang kasi ang ulo ng girlfriend ko. Nahihilo ng konti kaya ito nagpapahinga lang. Pero ang dumi agad ang pumasok dyan sa kukote mo. Kahit hindi na masyado makahinga sa pagkakasubsob sa kanyang hinaharap, ay hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Talagang napakagaling niyang magpalusot. Seriously bro? Ganyan na ba mamahinga ngayon ang may sakit? Pwede naman siyang humiga nang hindi ganyan. Kahit naman sino, iba talagang iisipin. Colin complained. Ikaw, Alvin, anong iniisip mo sa nakikita mo ngayon?